Ngayong araw nga pala na ito, susubukan ko na tong mga uling na ginawa ko nung isang araw. Grabe, napakatipid pala kapag ganito yung ginawa mo sa mga papel na hindi na nagagamit. Bali, last week nga pala, naisipan namin ng aking mga kapatid na gumawa kami ng mga uling. May napanood kasi kaming video na gumagawa ng uling na gamit lang yung mga lumang papel. Nakatay, naniwala ka naman. Kaya sinubukan kagad namin kasi nga napakamahal ng gasolina ngayon. Marami kasing mga karton at saka mga papel na tinatapon lang dito sa bahay. At heto na nga yung moment of truth na susubukan na namin itong mga uling na to. Bali, mag-iihiyaw nga pala ngayon ng mga mais na binili ko sa palengke. Susubukan ko nga pala kung pwede nga ba talagang gawing uling itong mga papel na to. Halos umabot nga pala ng 5 araw yan na nakabilad sa araw. Kaya paniguradong tuyong-tuyo na talaga yung mga yan at pwede na silang gamitin. Ang unang first step na ginawa ko nga pala ay nagpaupoy muna ako dito sa kalan. Tsaka ako na lang nilagay sa bandang taas itong mga papel para kagad silang masunog. Huy, napaka-bright. Napansin ko lang na hindi naman pala mausok tong mga papel na to kapag ginamit mo. Halos wala kasi talaga silang usok kapag merong apoy. Sa panahon kasi ngayon lahat ng pagtitipid kailangan talaga natin gawin dahil napakamahal ng gasolina. Mapaparay ka na lang talaga dahil sa mahal ng mga bilihin. Diyan nga pala yung makikita mo na napakalakas talaga ng apoy nitong mga papel. Hindi pa pala sila nagbabaga dyan at hayaan ko munang magbaga bago ko gamitin. At nung kulay itim na lahat sila ay kinuha ko na para masubukan ko na sa pagluluto. Grabe, napakalakas ng apoy nila, talagang napaka-solid. Huy, napaka-on. Ganyan nga pala sila kalakas magbaga kapag nasunog na talaga sila. Napansin ko nga pala dyan na medyo matagal din silang matunaw. Ang akala ko kasi mabilis lang maupos dahil puro papel lahat yung mga ginamit ko dyan. Ganyan nga pala kalakas yung mga bagang nila, talagang napakainit. At kung mapapansin mo nga pala dyan, wala silang ganong usok kapag malakas yung kanilang apoy. At kinuha ko na nga kaagad itong mga mais na binili ko sa palengke. Etong mga mais nga pala yung mga napili kong lutuin. Gusto ko kasing malaman kung mga amoy mais ba yan kapag naluto na yung mga papel. Huy tayo para maligtad. Yung 2 piraso nga pala dyan na hindi ko na binalatan. Kapag ganyan kasi yung pagkakaluto sa mais, parang nilaga na rin kapag kinain mo. At dito nga pala yung sinubukan kong patayin yung mismong apoy. Grabe, napakausok pala talaga kapag walang apoy. Nakatay, yan ang nga sinasabi ko eh. Parang hindi yata talaga sila pwede kapag hindi sila umaapoy. Pero nung sinindihan ko naman ay bigla naman nawala yung kanilang mga uso. Parang hindi yata talaga sila pwede sa walang apoy kasi sobrang dami talaga ng uso. Ang kaso naman kung mag-iihaw ka ng ganyan, baka naman masusunog yung mga iluluto mo. Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko sa mga uling na to. Hindi ko alam kung tama ba talaga yung ginawa namin procedure ng isang araw. Hindi pa kasi nadudurog yung mga papel tapos ginawa na kagad namin ng uling. Yung napanood ko si dati, umabot muna ng 24 hours bago nila ginawang uling. Yung ginawa kasi namin ay 1 hour pa lang nakababad tapos ginawa na kagad namin. Excited yarn? Pa-comment na lang po ako sa mga sumubok na nakagamit na ng ganito. Bale, ang ginawa ko nga pala ay meron silang konting apoy para mawala talaga yung usok. Pero yung mga baga nila ay halos kapares lang talaga ng mga uling. Sa palagay ko, mas mainit pa yung mga yan kapag nadurog talaga ng maayos yung mga papel. Medyo buo-buo pa kasi talaga sa akin kaya hindi sila ganun kabaga. Pero natuwa pa rin naman ako dyan. Naluto pa din kasi itong mga inihiyaw ko. Basta meron lang konting apoy, panigurado walang usok talaga yung mga yan. Tsaka matagal talaga silang maubos bago maging abo. Pero kung tatanungin mo ako kung anong mas maganda, uling ba o yung ganitong klaseng papel? Para sa akin ay mas maganda pa rin talaga yung uling. Siguro kung no choice ka, pwede mong gamitin yung ganitong klaseng papel. Pero okay din naman yung mga papel na to kung panluto lang at hindi pang ihaw. Kapag meron kasi talaga silang apoy, talagang napakalakas at napakainit. Sa palagay ko nga ay mas mainit yung apoy ng papel kumpara sa kahoy. Kaya mas mabilis makakaluto yung ganito kung ipangluluto nyo lang. Pa-comment na lang din po pala ako sa mga nakagamit na ng ganito. Baka po kasi maling ginawa ko kaya nagkaganon. O paano ba yan? Hanggang dito na lang muna. Hanggang sa muli natin pagkikita. Paalam! Mwah!